Good morning guys and welcome back to my channel, Rusty DIY Garage. So for today guys, i-share ko sa inyo yung pagpapalit ng tensioner bearing. Ito kasi, yan, kung mapapansin nyo to, tinanggal ko na kasi yung belt para lang hiniwaba ang video. So yun, ikutin natin. Yan. Mahingi na rin siya pag pinaandar, kaya hinahanap ko natin kung nasaan. Tsaka yun, may play na siya. Yan, pagpansinin nyo. Ayan. Hindi nyo makikita basta pero pag ginalaw mo siya, ayan, may play na yan. Ayan. Maski pag inikot natin, ayan, medyo sumasayaw-sayaw na siya. Ayan. Tsaka maingay. Ayan. Dapat wala kang narinig na actually. So ito sa mga manual ito, pwedeng palitan yung bearing. Kasi sa mga bagong model, auto adjust na yung ano na to, yung tensioner. So hindi mo na kailangan palitan yung bearing nun. Buo talaga pag pinalitan. So ito naman sa case nito, Avanza, pwede mo siyang palitan, bearing lang. So ang gagamitin mo diyan pagtanggal, back wrench. Hindi mo siya matatanggal ng, pwede naman ano yung deep socket kung meron ka. Pero kung wala, back wrench ang gagamitin mo diyan. Back wrench po yung may baluktot. Yan, box. Yan ang box wrench. 14 sa Avanza 14. So yun, tatanggalin ko lang siya. Bali ang pagtanggal naman yan, napakadali lang. Yan. Pasok mo lang to, tapos luwagan. Yan. Pasok mo lang yung back wrench. Kaya importante back wrench kasi hindi niya matudukot pagka hindi back wrench. Yun. Tapos luwagan nyo lang. Yun, pwersahin nyo lang kasi medyo yan, matigas. Lalo na hindi pa nababaklas to basta-basta. Hindi pa ito napapalitan. Yan. So, yan. Pwersahin nyo lang. 14mm. Yan. Ayan nga sa tanggal natin siya. Supposedly belt lang. Yung ito lang ang natatanggal dyan. Kaso sa sobrang tigas niya, tsaka sa kalumaan na hindi natatanggal, ayun, yung buong ano ang natanggal. So okay lang yan. Para ibalik nyo na lang ng sakto rin kung pag binalik natin, higpitan lang to. Yun, bali dito nyo lang tanggalin. Pero ano, lagyan ko lang to WD-40 para lumuwag siya, tsaka para matanggal. Pero wag nyo walang walain itong mga washer na to. Babalik nyo rin yan eh. Tabi nyo lang muna. Tapos yun. Ayan, tabi nyo lang. Pati yan. Tapos itong lock nya. So yan, pati yung lock nya, tabi nyo lang. So yan. So ito yung bearing nya. Ayan. Ito yung bearing number. Ayan. Yan lang yung papalitan nyo. Pwede yan. Papakita ko sa inyo mga paano pagtanggal nito. Napakadali lang nito tanggalin. Yun. Ayan guys, testingan natin ikutan. Ayan. Pigil na siya. At yung tigas na niyang ikutin. Ayan o. Sumasabit na. Ayan. Tapos yan. So yun yung papalitan natin. Ito yung part number. Pinaka the best dyan, dalhin nyo mismo to. Pag bumili kayo ng bearing, dalhin nyo to. O kaya itong part number na to ang isulat nyo. So bibilang ko muna ng bearing. Pagkabili, pakita ko sa inyo kung paano to tanggalin. So yun guys, nakakabili na ako. So change of plan. Instead of bearing, buo yung binili ko. Kasi tinanong ko yung bearing guys. Itong bearing na to, $395. Pag buo ang binili mo, $450. So 55 lang yung difference. So hindi worth it na bearing lang. Tapos magpupukpok pa tayo. So yun, kaya buo na lang binili ko. $450 lang to guys. Ilalagay ko sa description yung part number nito, nung tensioner mismo. Tsaka yung kung gusto nyo talagang bearing lang ang bilhin nyo. Yan, ilalagay ko sa part. Chat nyo lang sa mga naka-Avanza Gen 1. Check nyo lang sa description pagka bibili kayo nito, para kung gusto nyo mag-online, makuha nyo yung part number. Ito yan.
medyo masilaw eh. Pero ilalagay ko na sa description. So yun, buo na binili ko. Pero yun, kung pupukpukin nyo naman to, actually 22mm na socket, yan. Tapos ipatong nyo lang to. Patong nyo to sa kahoy na hindi to maiipit. Yan, ito. Pukpukin nyo dito ang pukpuk nito. So 22mm na socket, pasok nyo dyan. Tapos pukpukin nyo ng martilyo. Tapos pag binalik nyo naman, pag ikinabit nyo na, yan, salpak nyo lang dyan. Tapos lagyan nyo, unahin nyo muna pantay, tapos kahoy muna. Pukpok ng martilyo dahan-dahan. Pag medyo palubog na siya, itong lumang bearing ang ilalagay nyo, ipapatong nyo sa ibabaw. Yun yung ipambabaon nyo talaga ng gusto. So yun, hindi ko na inano kasi mura lang, 55 lang ang difference. So buo na binili ko. Ayan, mura lang pala siya, 450 lang. Ayan o. Pansinin nyo. Walang ingay. Ito kasi pag inikot natin to, bukod sa matigas na yan, medyo matigas na lumalaban. Pag hawak nyo to, kung kayo yung nag-iikot, mararamdaman nyo yung sumasayad sa bearing. Yan, mararamdaman nyo yung may sumasayad na bearing. Gasket. Ay, yung mga bearing, yung mga bolitas niya. Pero ito wala. Smooth na smooth. Ibabalik ko na lang to guys. Pakita ko na lang sa inyo pag binalik ko na. Although madali lang naman siya kung paano natin tinanggal, ganun din lang din yun. Reverse procedure lang, pati pagkaabit ng belt, ganun lang. So babalik tayo sa unit, ibabalik na natin to. So yun guys, ibabalik na natin siya. Tandaan nyo po yung nakaharap, itong may malalim, yun ang nakaharap dyan. Hindi pwedeng baliktad dyan kasi ipit yung nut. So ito, supposedly, isasalpak lang natin to doon. Tapos ito, babalik mo tong washer na to, parang washer, tapos tong nut. Kaso natanggal kasi siya ng buo, so diretso salpak na to buo. So napakadali lang naman niya guys. So basta may tools ka dito, hindi mo kailangan ng mekaniko. Napakadali lang. Ano lang, 14mm lang, tsaka 12 ang luwag ng ano ng belt. Then guys, naibalik na natin siya, naikabit na natin. So ayan, wala nang ingay kumpara kanina na pag inikot mo talagang rinig na rinig mo yung tunog. Yun, wala na. So yun, balik na lang natin yung belt. Tandaan nyo lang, papaikot lang kung paano yung kabit ng belt, yun lang yun. So hindi ko na ipapakita. Same lang yung procedure nya ng pagtanggal. Ibabalik nyo lang yung belt. Reverse procedure lang. Tapos lock. Higpitan. Unahin nyo ito pag higpit. Pag mahigpit na sa kanya, higpitan yung ilalim. So yun lang guys. Maraming salamat. Napaka basic nyan. So sana makatulong sa inyo kapag gusto nyo bang DIY. So don't forget to like the video guys. Subscribe and hit the notification bell para updated kayo pag may bago tayong uploads. Thank you.